10 taon ng sakripisyo, tinumbasan ng punit na tela at durog na pagkatao. Sa mismong araw ng kasal, ang gown na simbolo ng pangarap ni Sofia ay naging basahan sa malupit na kamay ni Mateo. Isang sampal ng katotohanan. Siya ay aso lamang na pinalalamon, hindi babaeng minamahal. Ngunit sa pagbagsak ng belo, isang reyna ang muling babangon. Handa na ba siyang talikuran ang utang na loob para sa sariling kalayaan o mananatili siyang bilanggo ng isang wad na pangako? Sino ang sasalo sa kanya sa oras ng kanyang pagkadapa? Huwag mong isipin na dahil pakakasalan kita ngayong araw ay magiging kapantay na kita, Sofia. Mananatili kang isang utang na pinunasan ko lang ng kaunting bango para hindi mangamoy ang pagiging dukha mo. Ang boses ni Mateo ay kasiing lamig ng bakal, walang bakas ng pagmamahal na inaasahan ng isang babae sa umaga ng kanyang kasal. Habang binibitawan niya ang mga salitang ito, ang mga kamay ni Sofia ay kasalukuyang nasa kuwelyo ng barong ni Mateo, maingat na inaayos ang huling butones nito. Isang matamis na ngiti sana ang isusukli ni Sofia, isang pasasalamat para sa 10 taon ng pagsasama kung saan ibinigay niya ang lahat, ang kanyang talino, ang kanyang panahon, at ang bawat patak ng kanyang pagkatao upang itaguyod ang negosyo ng lalaking ito. Ngunit ang mga daliri ni Sofia ay nanigas sa gitna ng hangin. Ang init ng pagmamahal na kanina lang ay nagpapaalab sa kanyang dibdib ay biglang naging yelo. Dahan-dahang iniangat ni Sofia ang kanyang tingin. Sa harap niya, ang lalaking pinagkakautangan niya ng loob dahil sa tulong nito sa kanyang yumaong ama ay nakatingin sa kanya ng may pandidire. Sa loob ng silid na iyon na puno ng amoy ng mamahaling pabango at sariwang mga bulaklak para sa seremonya, biglang gumuho ang mundong maingat na binuo ni Sofia sa loob ng isang dekada. Ang bawat sakripisyo niya, ang pag-abandona niya sa sariling mga pangarap na maging isang tanyag na arkitekto upang maging aninulang ni Mateo, ay tila naging isang malaking pagkakamali na ngayon lang isinasampal sa kanyang mukha. Hindi pa nakontento si Mateo. Lumapit siya sa nakasabit na wedding gown ni Sofia, isang obra maestra na binuo ni Sofia mula sa mga lumang tela at binurdahan ng kanyang sariling mga kamay sa loob ng maraming gabi ng pagpuyat. Isang marahas na paghablot ang ginawa ni Mateo. Narinig ni Sofia ang malutong na pagkapunit ng mamahaling sutla, isang tunog na tila humihiwa rin sa kanyang sariling laman. Ang bawat hibla ng tela na nahuhulog sa sahig ay parang mga piraso ng kanyang puso na dinudurog sa ilalim ng sapatos ni Mateo. Basura ang disenyo mo, Sofia. Katulad mo, mukha itong murang basahan na pinilit maging maringal. Muling wika ni Mateo habang tinitingnan ang nasirang gown na parang wala itong halaga. Magpasalamat ka dahil bibigyan kita ng apelyido ko. Pero huwag mong asahan na ibibigay ko sa iyo ang respeto ko. Nanatiling tahimik si Sofia. Ang kanyang lalamunan ay tila binabara ng isang malaking bukol ng pait na hindi niya malunok. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo, hindi dahil sa wala siyang luha, kundi dahil sa tindi ng sakit na tila nagpaapoy sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay naging isang mabigat na tambol na nagpapaalala sa kanya ng bawat gabi na nagtrabaho siya para sa lalaking ito nang walang reklamo, ng bawat pagkakataon na tiniis niya ang pang-aalipusta ng ina ni Mateo na si Doña Consuelo para lang mapanatili ang kapayapaan. Tumingin siya sa kanyang mga palad. May mga bakas pa roon ng mga tusok ng karayom mula sa pagbuo ng gown na ngayon ay nakahandusay na sa sahig, punit-punit at wala ng silbi. Ang hapdi ng mga sugat na yon ay walang-wala kumpara sa dambuhalang kawalan na nararamdaman niya sa loob. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging bingi. Tanging ang tunog ng ulan na nagsisimulang pumatak sa bubong ang naririnig. Tila nakikiramay sa isang pangarap na namatay bago pa man maisilang. Sa gitna ng pagguho ng kanyang mundo, isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa isipan ni Sofia. Isang tanong na nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa na matagal na niyang ibinaon sa limot. Kung ang pan-ibig na itinuring niyang kanlungan ay naging isang bilangguan,
at ang utang na loob na kanyang pinaglingkuran ay naging isang tanikala. Mayroon pa nga bang natitirang Sofia sa ilalim ng lahat ng mga guhong ito? Gaano pa karaming bahagi ng sarili ang kailangan niyang isakripisyo bago niya mapagtanto na ang kanyang halaga ay hindi kailanman nakadepende sa pagkilala ng mga taong ang tanging alam gawin ay manira. Ang bawat hakbang ni Sofia sa mahabang pasilyo ng simbahan ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang mga uling. Hindi ang maringal na tunog ng organo ang nangingibabaw, kundi ang mabibigat at mapanghusgang bulungan ng mga bisitang nakasaksi sa kanyang pagpasok. Ang kanyang wedding gown na dapat ay simbolo ng kadalisayan at bagong simula ay nakalaylay na parang mga sugat sa kanyang katawan. Ang bawat punit na tela ay nagsisilbing saksi sa kalupitan ni Mateo na naganap ilang minuto lang ang nakalilipas sa silid-bihisan. Walang hiya ka! How dare you humiliate our family like this, Sofia? Ang matinis na boses ni Doña Consuelo ang bumasag sa katahimikan ng simbahan nang makarating si Sofia sa harap ng altar. Hindi alintana ng matanda ang sagradong lugar. Ang mahalaga sa kanya ay ang hiya na idinudulot ng itsura ni Sofia sa kanilang tanyag na apelido. Lumapit ang matanda at dinuro ang dalaga. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Anong klaseng palabas ito? Mukha kang pulubi na galing sa basurahan. Is ito ang pasasalamat mo sa lahat ng itinulong namin sa'yo? Tumayo si Mateo sa tabi ng kanyang ina. Ang kanyang mukha ay balot ng pagkukunyari. Tumingin siya sa mga bisita na tila ba siya ang biktima rito? Sofia, lumuhod ka at humingi ng tawad sa mami ko. Bulong ni Mateo, ngunit ang kanyang boses ay may diing nagbabanta. Huwag mo subukan ang pasensya ko. Alam mo kung anong pwedeng mangyari sa pamilya mo kapag hindi mo itinuloy ang kasal na ito ng maayos. Just act like a proper bride and we will fix this later. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi yumuko si Sofia. Nanatiling matuwid ang kanyang tayo, kahit na ang kanyang mga kamay ay nanginghinig sa ilalim ng punit na tela. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, tiningnan niya si Mateo ng diretso sa mga mata, hindi bilang isang amo o isang tagapagligtas, kundi bilang isang lalaking duwag na nagtatago sa likod ng kanyang yaman at kapangyarihan. Ang amoy ng insenso sa loob ng simbahan ay tila naging suffocating. Bawat hinga ni Sofia ay puno ng pait. Ang gown na ito ay hindi basura, Doña Consuelo. Mahinahon, ngunit malinaw na wika ni Sofia. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng katedral. Ito ang hitsura ng 10 taon ng pagsisilbi ko sa inyo. Punit-punit, tila basahan at binaliwala. Isang malakas na tihim ang narinig mula sa likuran. Isang lalaking may taglay na awtoridad at hindi matatawarang dangal ang dahan-dahang tumayo mula sa kanyang upuan. Si Augusto, ang bilyonaryong arkitekto na matagal nang nawala sa buhay ni Sofia, ay humakbang palapit. Ang tunog ng kanyang sapatos sa sahig na marmol ay tila nagbibigay ng bagong ritmo sa naguguluhang paligid. Ang nakikita ninyong punit na tela ay hindi dumi. Simula ni Augusto, habang ang kanyang paningin ay nakapako sa mga guhit ng disenyo sa gown ni Sofia. Ito ay isang obra maestra ng estruktura at sining na winasak ng isang taong walang alam sa tunay na halaga. I see more dignity in those rags than in the expensive suits you are wearing, Mateo. Nagulat ang lahat. Ang pangalan ni Augusto ay sapat na upang patahimikin kahit ang pinakamayabang na miyembro ng altalipunan. Tumingin si Augusto kay Sofia at sa kanyang mga mata ay nakita ng dalaga ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Paggalang sa harap ng altar, sa harap ng Diyos at ng mga taong mapanghusga, naramdaman ni Sofia ang isang kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Dahan-dahan niyang hinubad ang singsing na ginto mula sa kanyang daliri. Hindi niya ito inabot kay Mateo. Hinayaan niya itong mahulog at gumulong sa malamig na sahig.
Ang tunog ng pagtama ng ginto sa bato ay tila isang malakas na hudyat ng paglaya. Hindi ako utang na loob, Mateo. Ang huling salitang binigkas ni Sofia bago siya tumalikod. Ako ang puhunan mo na winaldas mo dahil sa sarili mong kayabangan. Mula ngayon, wala na akong utang sa'yo. Habang naglalakad si Sofia palabas ng simbahan, hindi na niya nararamdaman ang bigat ng punit na gown. Ang bawat hakbang niya ay tila mas magaan, tila ba ang bawat hibla ng tilang na iwan sa sahig ay mga tanikalang tuluyan ng naputol. Sa labas, ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha, isang mainit na yakap na tila nagsasabing handa na ang mundo para sa kanyang muling pagsilang. Umalis ka na dito, Sofia. Huwag mo kaming idamay sa galit ni Mateo. Alam mo namang siya ang nagbabayad ng maintenance ng tita mo at ng pag-aaral ng mga pinsan mo. Ang boses ni Tita Helen ay kasing talim ng patalim na humihiwa sa huling hibla ng pag-asa ni Sofia. Nakatayo ang dalaga sa tapat ng pintuan ng bahay na itinuring niyang kanlungan, ngunit na yon ay tila isang kuta na hindi na siya pinahihintulutang pasukin. Ang kanyang mga gamit ay nakalagay sa isang lumang maleta na padaskol na inilabas sa kalsada. Wala man lang bakas ng awa sa mga matang dati ay puno ng tamis kapag may dala siyang pasalubong mula sa mansyon ni Mateo. Hindi sumagot si Sofia. Hinayaan niya ang bawat salita na bumaon sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang kinuha ang hawakan ng maleta at tumalikod ng walang lingon-lingon. Sa bawat paghakbang niya palayo, ang langit ay tila nakikisama sa kanyang pighati. Ang unang patak na ulan ay tumama sa kanyang noo, kasunod ang sunod-sunod na pagbuhos na tila gustong hugasan ang lahat ng dumi at hapdi ng nakaraan. Naglakad siya sa gilid ng kalsada, ang punit-punit na gown ay bumibigat dahil sa tubig. Ang bawat sasakyang dumadaan ay nagtitilamsik ng maruming tubig sa kanyang binti, ngunit hindi niya ito nararamdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang nanunuot na lamig na unti-unting umaabot sa kanyang buto. Naalala niya ang mga pangako ni Mateo, 10 taon na ang nakalilipas. Ang mga salitang puno ng tamis na tila ba siya ang pinakaimportanteng babae sa mundo. Ngayon, napagtanto niya na ang mga pangakong yon ay tila mga anino lamang na naglalaho sa dilim. Sumilong si Sofia sa isang abandonadong waiting shed. Ang kanyang katawan ay nagsisimula ng manginig. Hindi lang dahil sa ginaw, kundi dahil sa pagod na naipon sa loob ng isang dekada. Binuksan niya ang kanyang maleta, umaasang may makukuhang tuyong damit. Ngunit sa ilalim ng mga lumang gamit, may napansin siyang isang nakausling papel sa tahi ng lining ng maleta. Isang liham. Ang sulat kamay na yon ay hindi niya malilimutan. Ang sulat kamay ng kanyang yumaong ama. Dahan-dahan niyang binuksan ang papel, iniingatan na hindi ito mabasa ng tumatalsik na ulan. Para sa aking mahal na Sofia. Simula ng sulat. Habang binabasa ang bawat salita, tila naririnig ni Sofia ang boses ng kanyang papa. Ngunit may isang bahagi ng liham ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Binanggit ng kanyang ama ang isang lihim na kabayaran na naibigay na niya kay Mateo bago pa man ito pumanaw. Isang kabayaran na sapat na upang hindi na kailanman maging utang na loob ni Sofia ang kahit na anong tulong mula sa pamilya ng lalaki. Nalinlang ako, bulong ni Sofia sa hangin. Ang sakit na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang dambuhalang galit. Ang 10 taon ng kanyang buhay ay ninakaw sa kanya sa pamamagitan ng isang kasinungalingan. Biglang nakaramdam ng matinding pag-ikot ng paligid si Sofia. Ang kanyang paningin ay nagdidilim at ang init ng lagnat ay nagsisimulang sumakop sa kanyang katawan. Ang bawat tunog ng patak ng ulan sa bubong ng waiting shed ay tila nagiging malalakas na dagundong sa kanyang pandinig. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Bago tuluyang mawala ang kanyang malay, naramdaman ni Sofia ang paghinto ng isang sasakyan sa kanyang tapat. Ang ugong ng makina nito ay kasing kinis ng sutla, isang tunog na malayo sa ingay ng paligid. Isang pares ng sapatos na gawa sa mamahaling balat
ang humakbang pababa sa basang kalsada. Isang malapad na payong ang tumakip sa bumubuhos na ulan at isang mainit na bisig ang sumalo sa kanyang bumabagsak na katawan. Shh! Huwag kang matakot! Nandito na ako, Sofia. Isang boses ang narinig niya. Isang boses na puno ng pag-aalala na matagal na niyang hindi nararamdaman. Naramdaman ni Sofia ang bango ng sandalwood at ang init ng katawan ng lalaking bumuhat sa kanya. Sa gitna ng dilim na lumalamon sa kanyang ulirat, isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumagi sa kanyang isipan. Ang mabangong samyo ng bagong timplang kape at ang malambot na dampi ng malinis na kumot ang unang bumati kay Sofia nang dahan-dahan niya idilat ang kanyang mga mata. Hindi ito ang amoy ng mansyon ni Mateo na puno ng pabangong nakakahilo. Ito ay amoy ng kapayapaan. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang maliit ngunit maaliwalas na silid. Ang sikat ng araw ay sumisilip sa pagitan ng mga kurtinang puti na tila ba nag-aanyaya sa kanya na bumangon mula sa mahabang panaginip. Gising ka na pala. Ang mahinahong boses ni Augusto ang bumasag sa katahimikan. Nakasandal ang bilyonaryo sa hamba ng pinto. Hawak ang isang tasa ng kape. Wala na ang kanyang mamahaling suit. Suot niya ngayon ay isang simpleng t-shirt na nagmumukha siyang mas madaling lapitan. Nasaan ako? Bakit mo ako tinutulungan? Halos pabulong na tanong ni Sofia habang sinusubukang umupo. Nararamdaman pa rin niya ang bigat ng kanyang katawan mula sa lagnat kagabi. Lumapit si Augusto at inilapag ang kape sa tabi ng kama. Nasa isa ka sa mga property ko, Sofia, at tinutulungan kita dahil hindi ko kayang makitang sinasayang ng isang henyo ang kanyang buhay sa mga taong hindi marunong rumespeto. 10 taon kang nawala sa radar ng architecture world, Sofia. 10 long years of being a shadow. Hindi ba oras na para muling maging liwanag? Napayuko si Sofia. Ang mga salita ni Augusto ay parang isang mainit na haplos sa kanyang sugatang puso. Kinuha ni Augusto ang isang sketchbook at isang lapis mula sa mesa at inilagay ito sa kandungan ni Sofia. Draw something. Anything. Ipakita mo sa akin na naririyan pa ang arkitekto na nakilala ko noon. Dahan-dahang hinawakan ni Sofia ang lapis. Ngunit sa sandaling tumama ang dulo nito sa papel, ang kanyang kamay ay nagsimulang manginig ng malakas. Ang boses ni Mateo na nagsasabing, "Basura ang disenyo mo," ay tila bumubulong sa kanyang tenga. Ang takot na baka wala na talaga siyang silbi ay parang isang malaking pader na humaharang sa kanyang imahinasyon. Hindi niya maigalaw ang lapis. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang paghatol sa kanyang pagkabigo. Biglang nabulabog ang katahimikan ng silid dahil sa muling pag-vibrate ng cellphone ni Sofia sa ibabaw ng lamesa. Ang pangalan ni Doña Consuelo ang nakasulat sa screen. Sa kabila ng takot, sinagot ito ni Sofia. "You thief! Wala kang utang na loob!" Ang sigaw ng matanda ay halos bumasag sa eardrums ni Sofia. "Huwag mo isiping makakatakas ka sa amin. Kakasuhan kita ng estafa at moral damages. Pinag-aral ka namin, pinakain, tapos tatakbuhan mo ang mga obligasyon mo? We will make sure you end up in jail, Sofia. Sisirain namin ang pangalan mo sa lahat ng kumpanya dito sa Pilipinas." Nang matapos ang tawag, nanghihinang ibinaba ni Sofia ang telepono. Ang kanyang buong katawan ay nanginghinig sa galit at takot. Gusto niyang sumigaw? Gusto niyang bumalik at humingi ng tawad para lang matigil ang panggigipit nila. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata ni Augusto, nakita niya ang isang hamon. Isang hamon na piliin ang kanyang sarili. Huminga ng malalim si Sofia. Pinikit niya ang kanyang mga mata at inisip ang boses ng kanyang ama sa liham na natagpuan niya. "Hindi ako utang. Hindi ako basura." Sa isang mabilis na galaw, idinikit niya ang lapis sa papel. Isang mahaba at tuwid na linya ang kanyang naiguhit. Isang patak ng luha ang lumanda sa kanyang pisngi at pumatak sa papel, dahilan upang bahagyang kumalat ang uling ng lapis.
Ngunit hindi siya tumigil. Sinundan niya ito ng isa pang linya at isa pa. Ang bawat kaskas ng lapis sa papel ay tila isang pagsigaw ng kanyang kaluluwa na matagal na nabilanggo. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibay ang pintig, kasing bilas ng bawat guhit na kanyang ginagawa. Good! Bulong ni Augusto na tila ayaw gambalain ang sining na nabubuhay sa harap niya. Ngunit ang panandaliang kapayapaan ay muling naputol. Ang mabigat na tunog ng isang sasakyang huminto sa tapat ng gusali ay sinundan ng malalakas na yabag ng sapatos sa pasilyo. Isang marahas na pagkatok ang yumanig sa pintuan ng apartment. Hindi ito ang katok ng isang bisita. Ito ay katok ng isang taong gustong manakop. Dahan-dahang bumukas ang pinto at doon ay tumambad si Mateo. May hawak siyang isang malaking kumpol ng mga rosas. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at pagmamayari. Ang kanyang ngiti ay hindi abot sa kanyang mga mata, isang ngiting kasing panganib ng isang hayop na nakahandang manakmal. Nahanap din kita, Sofia. Wika ni Mateo habang dahan-dahang pumapasok sa silid. Akala mo ba ganoon lang kadaling takasan ang pagmamahal ko? Let's go home. Naghihintay si Mami sa mansyon. Sa tindi ng pagkabigla at takot, nabitawan ni Sofia ang kanyang lapis. Ang dulo nito ay tumama sa sahig at narinig ang malutong na tunog ng pagkabali ng uling nito sa loob ng kahoy. Isang tunog na tila nagbabadya ng isang bagong panganib na hindi pa niya handang harapin. Huwag mong isipin na ginagawa ko ito para syaktan ka, Sofia. Ginagawa ko ito dahil mahal kita at gusto kong protektahan ang pamilya mo. Ang boses ni Mateo ay puno ng peking pagsisisi, isang tono na kabisado na ni Sofia sa loob ng 10 taon. Nakatayo ang lalaki sa gitna ng maliit na silid, hawak ang mga rosas na tila ba isang alay para sa isang santong kinalimutan. Ngunit, ang bawat salita niya ay parang isang madulas na ahas na pilit pumupulupot sa leeg ni Sofia. Lumingon si Mateo kay Augusto nang may mapang-uyam ng ngiti bago muling ibinaling ang paningin sa dalaga. Binili ko na ang lumang bahay ni nanay niyo sa Laguna, Sofia. Pagpapatuloy ni Mateo habang inilalapag ang isang asul na folder sa ibabaw ng mesa. Nabaon sila sa utang dahil sa pagpapagagot sa kapatid mo, hindi ba? Kung hindi dahil sa akin, baka sa kalsada na sila natutulog na yon. Pero huwag kang mag-alala, mananatili silang ligtas doon hanggat kasama kita sa mansyon. Nanigas ang buong katawan ni Sofia. Ang hangin sa loob ng silid ay tila biglang naubos. Ang imahe ng kanyang matandang ina na umiiyak habang inilalabas ang mga gamit sa kalsada ay biglang sumagi sa kanyang isipan. Isang pamilyar na bigat ang dumagan sa kanyang balikat, ang bigat ng sakripisyo. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na tumanggi, ngunit ang dugo ng kanyang pamilya ay tila isang tanika lang humihila sa kanya pabalik sa impyerno. Mateo, lumabas ka na? Ang malamig na boses ni Augusto ang bumasag sa tensyon. Lumapit ang bilyonaryo at tumayo sa pagitan ni Sofia at ni Mateo. Ang pananakot ay hindi pagmamahal. It is a desperate act of a weak man. Weak? Natawa ng mapait si Mateo. I am the one holding her world together, Augusto. Sofia, pumili ka. Ang kalayaan mo sa piling ng lalaking ito o ang bubong sa ibabaw ng ulo ng nanay mo. Alam nating dalawa kung gaano ka kamartir. Nang makaalis si Mateo, naiwan ang katahimikan na kasing pait ng lason. Napasandal si Sofia sa pader. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Tumingin siya kay Augusto. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghingi ng tawad. Hindi mo kailangang maging bayani sa lahat ng pagkakataon, Sofia. Malumanay na wika ni Augusto habang iniaabot ang isang baso ng tubig. Ang pagtulong sa pamilya ay hindi dapat kapalit ng sarili mong kaluluwa. If you go back now, you are not saving them.
You are just teaching Mateo how to hurt you more. Tumalikod si Sofia at humarap sa salamin. Nakita niya ang isang babaeng pagod. Ang isang babaeng, ang tanging alam ay ang sumunod at masaktan. Ang kanyang mahabang buhok na laging hinahaplos ni Mateo at sinasabing iyon ang paborito nitong bahagi sa kanya, ay tila isang simbolo ng kanyang pagkaalipin. Sa isang iglap, kinuha ni Sofia ang gunting na nasa ibabaw ng lamesa ng arkitekto. Walang pag-aalinlangan. Narinig ang malutong na pagputol ng talim sa makakapal na hibla ng kanyang buhok. Ang bawat pagbagsak ng buhok sa malamig na sahig ay tila pagtatapon ng bawat taon ng pananakal ni Mateo. Ang bawat hibla na humihiwalay sa kanyang ulo ay nagdadala ng isang kakaibang gaan sa kanyang pakiramdam. Hindi na ako babalik sa pagiging anino mo, Mateo. Bulong ni Sofia habang tinitingnan ang kanyang sarili sa salamin. Ang kanyang bagong anyo ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Kinuha ni Sofia ang sketchbook at nagsimulang gumuhit ng mas mabilis, mas matapang. Ang bawat linya ay isang plano para sa isang proyekto na alam niyang magliligtas sa kanyang pamilya nang hindi kinakailangang ibenta ang kanyang sarili. Ang bawat kaskas ng lapis ay tunog ng kanyang pag-aalsa. Ngunit ang gabi ay hindi pa natatapos ng payapa. Isang doorbell ang muling tumunog. Ngunit sa pagkakataong ito, isang lalaking nakauniporme ang nakatayo sa labas. Iniabot nito ang isang puting sobre na may selyo ng korte. Dahan-dahang binuksan ni Sofia ang sobre. Ang mga salitang nakasulat sa loob ay tila mga tinik na muling tumusok sa kanyang puso. Ito ay isang subpoena mula kay Doña Consuelo, isang kaso ng estafa at paninira ng puri na may kalakip na demand para sa isang halagang hinding-hindi niya mababayaran sa isang gabi. Ang panggigipit ng pamilya ni Mateo ay tila isang bitag na unti-unting sumasara sa bawat sulok na kanyang puntahan. Naramdaman ni Sofia ang pagbagsak ng piraso ng papel mula sa kanyang nanghihinang mga daliri. Ang bawat hibla ng kanyang ginupit na buhok sa sahig ay tila nakikiramay sa panibagong unos na paparating. Hinakawan niya kami hindi lamang ng pera, kundi pati na rin ng danggal na ilang dekada naming iningatan. Binigyan namin siya ng lahat. Ngunit tinumbasa niya ito ng pagtataksil. Ang boses ni Doña Consuelo ay nanginginig sa harap ng hukuman. Bawat salita ay tila isang dulo ng karayom na pilit itinusok sa pagkatao ni Sofia. Nakaupo ang matanda sa witness stand. Hawak ang isang puting panyo na itinatapi sa kanyang mga mata na tila ba siya ang pinakaaping biktima sa buong mundo. Sa kabilang panig, si Mateo ay nakaupo ng tuwid. Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng mapagkunwaring pighati, habang ang kanilang abogado ay naglalatag ng mga dokumentong nagpapakita ng di umano'y mga luho na ibinigay nila kay Sofia sa loob ng 10 taon. Nakatitig lamang si Sofia sa kanyang mga kamay na nakapatong sa lamesa. Nararamdaman niya ang malamig na simoy ng aircon sa loob ng courtroom. Ngunit mas malamig ang pakiramdam ng bawat kasinungalingang lumalabas sa bibig ng matanda. Iningnan niya ang mga dokumentong ipinipresenta, mga resibo ng mamahaling alahas, mga biyahe sa ibang bansa, at mga deposito sa bangko na ang katotohanan ay hindi naman niya napakinabangan, kundi ginamit lamang bilang panuhol ni Mateo sa kanyang katahimikan. Attorney, narito ang mga ebidensya na si Sofia ay naglustay ng milyon-milyong piso mula sa kumpanya ng aking kliyente. Deklara ng abogado ni Mateo sa isang matikas na tono. Ginamit niya ang tiwala ng pamilya para mapunuan ang sarili niyang ambisyon. At nang makuha na niya ang lahat, iniwan niya ang aking kliyente sa mismong araw ng kanilang kasal. Isang mahinang bulungan ang umalingaw-ngaw sa paligid. Ang mga mata ng mga tao sa loob ng hukuman ay tila mga mapanghusgang kutsilyo. Nararamdaman ni Sofia ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang bawat pintig ay tila isang babala ng kanyang pagkatalo. Sandaling lumingon si Sofia sa likuran at nakita niya si Augusto.
Walang emosyon ang mukha nito. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa dalaga. Tila ba nagbibigay ng isang tahimik na paalala na huwag sumuko. Nang dumating ang pagkakataon ni Sofia na magsalita, tumayo siya ng dahan-dahan. Ang kanyang bagong gupit na buhok ay nagbibigay sa kanya ng isang anyo ng katapangan na hindi pa niya naramdaman noon. Kinuha niya ang isang maliit, luma at medyo madumi ng notebook mula sa kanyang bag. Ito ang kanyang lihim na sandata, ang aklat kung saan niya itinala ang bawat sentimo, bawat pawis at bawat sakripisyo niya mula noong unang araw na pumasok siya sa buhay ni Mateo. Your Honor, ang mga resibong ipinakita nila ay totoo. Simula ni Sofia. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Ito ay kasing linaw ng isang kristal na tumatama sa bato. Ngunit ang hindi nila binanggit ay kung para kanino ang mga alahas na yon. Ang mga kwintas at singsing na sinasabi nilang binili para sa akin ay ibinenta ko rin sa utos ni Mateo upang mabayaran ang mga utang ng kumpanya niya noong taong 2015. Ang mga biyahe sa ibang bansa? Iyon ay mga business trips kung saan ako ang gumagawa ng lahat ng paperwork habang si Mateo ay nagsasaya sa mga kasino. Dahan-dahang binuksan ni Sofia ang kanyang notebook. Narito ang bawat entry. Noong ika-4 ng Mayo, 2017, nagtrabaho ako ng 20 oras upang tapusin ang audit na hindi kayang gawin ng mga accountant nila dahil sa kapabayaan ni Mateo. Ang kapalit? Isang sampal mula kay Doña Consuelo dahil lamang hindi ko naluto ng tama ang paborito niyang ulam. Binasa ni Sofia ang bawat petsa, bawat oras at bawat sentimong ibinawas sa kanyang suweldo na hindi naman niya natatanggap dahil laging sinasabi ni Mateo na ito ay kabayaran sa utang ng kanyang ama. Habang nagsasalita siya, ang mukha ni Mateo ay unting namumutla. Ang kanyang kumpiyansa ay tila ba natutunaw na parang kandila sa tindi ng init ng katotohanan. 10 taon akong naging accountant, secretary, cook at punching bag ninyo. Pagpapatuloy ni Sofia, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na sa pighati at galit. Kung susumahin ang lahat ng oras ng trabahong ibinigay ko ng libre, kayo ang may utang sa akin, Mateo. At ang perang sinasabi ninyong ibinigay sa akin para sa nanay ko? Iyon ay pera ng insurance ng papa ko na ninakaw ninyo at pinalabas na utang. Isang dambuhalang katahimikan ang bumalot sa courtroom. Ang bawat salita ni Sofia ay tila isang malakas na tunog ng pagguho ng isang huwad na palasyo. Si Doña Consuelo ay napahawak sa kanyang dibdib, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa takot na mabunyag ang lahat. Pagsisinungaling yan, sinisiraan mo lang kami! Biglang sigaw ni Mateo. Ang tunog ng paghampas ng kanyang kamay sa lamesa ay umalingaw-ngaw sa buong silid, isang marahas na tunog na nagpatalon sa ilang mga nakikinig. Tumayo siya. Ang kanyang mukha ay balot na ng galit at desperasyon. Wala kang ebidensya kundi ang maduming notebook na yan. Sino ang maniniwala sa isang katulong na tulad mo? Mawalang galang na, Your Honor. Ang boses ng abogado ni Sofia ay sumingit ng may katiyakan. Mayroon kaming isa pang saksi na magpapatunay sa mga nakasulat sa notebook na ito. Isang tao na matagal nang nanahimik dahil sa takot, ngunit na yon ay handa nang magsalita. Bumukas ang pinto ng courtroom. Ang tunog ng pagpihit ng doorknob ay tila isang mabigat na hatol. Pumasok ang isang matandang babae, ang dating mayordoma ng mga pamilya ni Mateo sa loob ng 20 taon. Ang kanyang pagdating ay tila isang huling pako sa kabaong ng mga kasinungalingan ni Doña Consuelo. Nang makita ni Mateo ang saksi, ang kanyang galit ay napalitan ng isang hindi maipaliwanag na takot. Nawalan siya ng kontrol. Lumampas siya sa kanyang upuan at akmang susugurin si Sofia, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom at ang kanyang mga mata ay nanlilisik. You will pay for this, Sofia. Sisirain kita. Ang sigaw ni Mateo ay naputon nang mabilis siyang harangan ng mga security guard.
Ang tunog ng pagkakaladkad ng sapatos sa sahig at ang pag-ungol ni Mateo habang pinipigilan siya ay naging isang madilim na musika sa tenga ni Sofia. Ang bua ng tamfan ay malakas na tumama sa ibabaw ng lamesa, isang tunog na nagtatapos sa kaguluhan, ngunit nag-uumpisa naman ng isang panibagong unos na hinding-hindi na matatakasan ni Mateo. Architect Sofia. Ang dalawang salitang nakasulat sa gintong plaka sa ibabaw ng kanyang lamesa ay tila isang panaginip na paulit-ulit niyang hinahaplos. Hindi ito ang magaspang na tela ng basahan o ang mainit na hawakan ng kawali sa kusina ni Doña Consuelo. Ang nararamdaman ng kanyang mga daliri ay ang kinis ng dekalidad na papel at ang amoy ng sariwang tinta. Mga amoy na tila nagpapagaling sa bawat sugat ng kanyang nakaraan. Sa loob ng 10 taon, ang tanging disenyo na ginawa niya ay ang pag-aayos ng buhay ni Mateo. Ngunit ngayon, sa maliit na opisina na ipinahiram ni Augusto, ang kanyang sariling pangalan na ang nagniningning. Ang balita ng kanyang pagkapanalo sa pambansang paligsahan para sa disenyo ng bahay kanlungan, isang shelter para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso, ay kumalat na parang apoy sa buong bansa. Ang premyong nakuha niya ay sapat na upang bayaran ang lahat ng utang na pilit na isinusumbat ni Mateo at higit sa lahat, sapat na upang mabigyan ng marangal na buhay ang kanyang ina. Ang bawat pagbati na natatanggap niya sa telepono ay tila mga awit ng tagumpay na pumapawi sa bawat mura at lait na natanggap niya noon. Congrats, architect! Sabi ko sa iyo, you were born to build skyscrapers, not just to serve coffee. Ang boses ni Augusto ay puno ng pagmamalaki habang dahan-dahang pumapasok sa silid. May dala siyang isang simpleng supot ng tinapay at 2 baso ng kape mula sa tapat na kanto. Salamat, Augusto. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran sa lahat ng ito. Mahinahong sagot ni Sofia. Ang kanyang puso ay punong-puno ng pasasalamat. Ngunit may bahagi ng kanyang loob na natatakot pa ring maging kampante. Ang pakiramdam ng tagumpay ay tila isang marupok na kristal na baka biglang mabasag. Hindi mo kailangang magbayad. Ang makita kang muling lumilipad ay sapat na kabayaran para sa akin. Tugon ng bilyonaryo. Napagpasyahan nilang kumain sa isang maliit na karinderiya sa tabi ng kalsada. Isang simpleng healing moment kung saan ang bawat subo ng kanin at ulam ay tila mas masarap pa kaysa sa anumang marangyang piging sa mansyon. Sa gitna ng ingay ng mga sasakyan at usok ng kalsada, naramdaman ni Sofia ang isang kapayapaan na matagal lang ipinagkait sa kanya. Habang naglalakad sila pabalik sa opisina, napansin ni Sofia ang isang headline sa pahayagan na nakadikit sa isang tindahan. Mateo Construction Group, nahaharap sa pagkalugi matapos mawalan ng malalaking kontrata. Ang balita ay tila isang malamig na tubig na nagpalamig sa natitirang galit sa kanyang puso. Ang kumpanya ni Mateo na itinaguyod niya sa loob ng 10 taon ay unti-unti nang gumuguho dahil sa maling pamamahala at kawalan ng katapatan. Nang makabalik sila sa loob ng tahimik na opisina, naiwan si Sofia sa kanyang lamesa, habang si Augusto ay sandaling lumabas upang sagutin ang isang tawag. Dahil sa hangin na nagmula sa bukas na bintana, may ilang mga papel na nahulog mula sa folder ni Augusto na naiwan sa ibabaw ng mesa. Dahan-dahang yumuko si Sofia upang pulutin ang mga ito. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nanigas nang mabasa ang nakasulat sa isang dokumento. Ito ay isang lihim na kasunduan sa pagbili ng mga shares ng kumpanyang naging katunggali ni Mateo sa lahat ng malalaking bidding. Ang pangalan ng may-ari ng misteryosong kumpanyang iyon ay walang iba, kundi si Augusto. Ang bawat kontrata na nawala kay Mateo ay sadyang kinuha ni Augusto upang unting gupitin ang mga pakpak ng lalaking nanakit sa kanya. Ang pintig ng puso ni Sofia ay naging mabilis at mabigat. Ang bawat paghinga niya ay puno ng kalituhan.
Ang taong itinuturing niyang tagapagligtas at healing sa kanyang sugatang puso ay siya rin palang arkitekto ng pagkawasak ni Mateo. Ang bawat tulong, bawat ngiti at bawat suporta ni Augusto ay tila may kalakip na isang madilim na plano ng paghihigante. Augusto, bulong ni Sofia sa hangin. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at pagdududa. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng opisina. Ang tunog ng pagpihit ng doorknob ay tila isang malakas na hatol sa gitna ng katahimikan. Nakatayo si Augusto sa pinto. Ang kanyang anino ay humahaba sa sahig, habang ang sikat ng hapon ay tumatama sa kanyang likuran. Ang kanyang mga mata, na kanina lang ay puno ng lambot, ay tila nagtatago ng isang malalim at madilim na lihim na ngayon lang unti-unting nabubunyag sa paningin ni Sofia. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa isipan ni Sofia. Isang tanong na tila isang tinik na bumabara sa kanyang lalamunan. Tinutulungan ba siya ni Augusto dahil sa pagmamahal? O ginagamit lamang siya nito bilang pinaka-epektibong sandata upang tuluyang ubusin ang pamilya ni Mateo? Sofia, pakiusap. Bago man lang ako mawala sa mundong ito, hayaan mong humingi ako ng tawad sa iyo. Ang boses ni Doña Consuelo sa kabilang linya ng telpono ay kasing hina ng isang kandilang malapit ng mapundi. Wala na ang dating awtoridad at bagsik na tila nagpapakayanig sa buong mansyon. Sa pagkakataong ito, ang bawat salita ng matanda ay may kasamang mabibigat na paghinga, isang tunog na nagpaparamdam ng tunay na paghihirap at papalapit na kamatayan. Napatigil si Sofia sa gitna ng kanyang bagong opisina. Sa kanyang paligid ay ang mga blueprint ng kanyang mga tagumpay, ang amoy ng kape at ang katahimikan ng kanyang kalayaan. Ngunit ang boses na iyon, ang boses na naging anino ng kanyang bangungot sa loob ng 10 taon, ay tila isang kawil na pilit siyang hinihila pabalik sa madilim na tubig. Sa kabila ng lahat ng sakit, ang pusong pinalaki sa kabutihan ni Sofia ay hindi kayang balewalain ang isang naghihingalong pakiusap. Nang makarating siya sa mansyon ng mga pamilya ni Mateo, sinalubong siya ng isang tanawing hindi na inaasahan. Ang dating maringal na tarangkahan ay kinalawang na, at ang mga halaman sa harden na dati ay maingat ng inaalagaan ay tuyot na at puno ng mga ligaw na damo. Ang mansyon ay tila isang malaking libingan ng mga nakaraang karangyaan. Ang bawat hakbang ni Sofia sa pasilyo ay nagpaparamdam ng isang kakaibang bigat. Ang bawat sulok ng bahay ay tila may ibinubulong na mga alaala ng kanyang pagkaalipin. Matatagpuan niya si Doña Consuelo sa loob ng madilim na silid nito, nakahiga at balot ng makapal na kumot. Ang matanda ay tila lumiit, ang balat ay naging kasing puti ng papel, at ang mga mata ay malalim na ang pagkakalubog. Sa tabi ng kama ay nakatayo si Mateo, magulo ang buhok nito, ang mga mata ay mapula at puno ng desperasyon. Walang bakas ng dating mayabang na lalaki, ang tanghing naroon ay ang isang taong nalulunod sa sarili niyang mga pagkakamali. Salamat at dumating ka, Sofia, pabulong na wika ni Mateo, ngunit hindi makatingin ng diretso sa kanya. Mommy has been calling your name for days. She wants to make things right. Dahan-dahang lumapit si Sofia sa kama. Nakaramdam siya ng isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding awa sa taong dating kinatakutan niya. Ang kapangyarihan ni Doña Consuelo ay tila isang hungkag na kuta na ngayon ay gumuhuna. Sofia, lumapit ka. Pabulong na wika ng matanda, ang kanyang nangiinig na kamay ay pilit na inaabot ang dalaga. Patawarin mo ako sa lahat ng paghihirap na ibinigay ko sa iyo. Masyado akong nabulag ng aming pangalan, ng aming yaman na ngayon ay wala na rin naman. Habang nakikinig si Sofia, sandaling napatingin ang kanyang mga mata sa bahagyang nakabukas na pinto sa dulo ng pasilyo. Ang kanyang dating silid. Nang pait ang sumungaw sa kanyang alaala.
Nakita niya ang kanyang dating higaan na ngayon ay punong-puno na ng mga luma at maalikabok na kahon, mga gamit na hindi na kailangan, at mga basurang itinapon na lang doon. Doon niya na-realize na sa loob ng 10 taon, hindi siya kailanman naging bahagi ng pamilyang ito. Siya ay isa lamang storage room ng kanilang mga emosyon, ng kanilang mga utos, at ng kanilang mga pagkukulang. Sofia, please, uminom ka muna ng tea. Pinahanda ko ito para sa'yo, para naman gumaan ang pakiramdam nating lahat. Putol ni Mateo sa kanyang pagmumuni-muni. Inilapag ni Mateo ang isang tray sa maliit na lamesa sa tabi ng kama. Ang tunog ng porselana na tumama sa kahoy ay bumasag sa mabigat na katahimikan ng silid. Napansin ni Sofia ang bahagyang panginginig ng mga daliri ni Mateo habang isinasalin ang tsaa sa tasa. Ang amoy ng chamomile ay humalo sa amoy ng gamot sa loob ng silid, ngunit may isang kakaibang anghang na tila sumundot sa ilong ni Sofia. Isang amoy na hindi pamilyar, isang amoy na nagpataas ng balahibo sa kanyang tenga. Tumingin siya kay Doña Consuelo na ngayon ay nakatitig sa kanya ng may kakaibang kinang sa mga mata. Isang kislap na malayo sa isang taong malapit na talagang pumanaw. Uminom ka na, Sofia. Bilang tanda na tinatanggap mo ang aking paghingi ng tawad. Pagpupumilit ng matanda, ang kanyang boses ay biglang naging masiggasig. Dahan-dahang kinuha ni Sofia ang tasa. Naramdaman niya ang init ng porselana sa kanyang palad. Sa sulok ng kanyang mga mata, nakita niya si Mateo na hindi mapakali, pabalik-balik ang tingin sa kanya at sa pintuan. Ang bawat segundo ay tila naging isang oras. Ang bawat paghinga ni Sofia ay naging mabigat. Sa kabilang banda, naalala ni Sofia ang dokumentong nakita niya sa opisina ni Augusto. Ang lason ng pagdududa tungkol kay Augusto ay humahalo sa lason na posibleng nasa loob ng tasang hawak niya ngayon. Sino ang tunay na kalaban? Ang pamilyang ito na harap-harapang nananakit sa kanya o ang lalaking tahimik na nagmamanipula ng lahat mula sa dilim? Dahan-dahang inilapit ni Sofia ang tasa sa kanyang mga labi. Ang init ng singaw ng tsaa ay dumampi sa kanyang balat. Isang malakas na pintig ng puso ang yumanig sa kanyang dibdib. Tila isang huling babala mula sa kanyang sariling kaluluwa. Inumin mo na, Sofia, para matapos na ang lahat ng ito. Muling wika ni Mateo, ang kanyang boses ay tila isang bulong mula sa impyerno. Bago pa man tuluyang sumagi ang tsaa sa kanyang dila, isang malakas na tunog ng pangpihit ng doorknob ang narinig mula sa labas. Ngunit bago pa man bumukas ang pinto, ang mga mata ni Sofia ay nagtagpo sa mapanlinlang na ngiti ni Doña Consuelo. Isang ngiting nagsasabing huli na ang lahat. Uminom ka na, Sofia, para sa kapayapaan ng ating mga pamilya. Ang muling pag-udyok ni Mateo. Ang kanyang boses ay tila isang marahang bulong ng tukso na nanggagaling sa kailaliman ng isang madilim na balon. Dahan-dahang inilapit ni Sofia ang tasa sa kanyang mga labi, ngunit bago pa man ito tuluyang dumampi sa kanyang balat, isang malakas na pag-ubo ang narinig mula sa gilid ng silid. Si Aling Rosa, ang matandang mayordoma na matagal nang nagsisilbi sa mansyon, ay biglang pumasok na may dalang mga bagong tuwalya. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakayuko, ngunit sa isang mabilis na pagkakataon, nag-angat siya ng tingin at binigyan si Sofia ng isang pahiwatig, isang bahagyang pag-iling na tila isang huling babala mula sa isang anghel na nagtatago sa anino. Ang kamay ni Sofia ay bahagyang nayanig. Sa halip na inumin, hinayaan niyang aksidenteng tumagilid ang tasa. Ang mainit na tsaa ay dumanak sa mamahaling kumot ni Doña Consuelo na naging dahilan ng isang malakas na singhal mula sa matanda. Ayan! Napakatanga mo pa rin talaga kahit kailan. Sigaw ni Doña Consuelo. Ang kanyang mapagkunwaring kahinaan ay biglang naglaho at napalitan ng pamilyar na bagsik. Patawad po, kukuha lang ako ng basahan sa labas. Mahinahong sagot ni Sofia. Mabilis siyang lumabas ng silid. Ngunit sa halip na pumunta sa kusina,
Tinungo niya ang direksyon ng silid-aklatan ni Mateo. Alam niya ang bawat sulok ng bahay na ito. Alam niya kung saan itinatago ni Mateo ang kanyang mga lihim na dokumento. Ang bawat yabag ng sapatos si Sofia sa sahig na kahoy ay tila isang malakas na tambol sa gitna ng katahimikan ng mansyon. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay habang binubuksan ang pintuan ng library. Sa loob, ang amoy ng lumang papel at alikabok ay tila sumalubong sa kanya nang may kasamang bigat. Agad niyang tinungo ang malaking mesa ni Mateo at hinalughog ang mga drawer. Hanggang sa naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang asul na folder na may nakasulat na pangalan ng kanyang ama. Sa loob ng folder na iyon, natagpuan ni Sofia ang katotohanang mas mapait pa sa kahit anong lason. Isang insurance claim para sa pagkamatay ng kanyang ama. 10 taon na ang nakalilipas. Ang halaga ay sapat na upang bayaran ang lahat ng utang ng kanyang pamilya at bigyan sila ng marangal na buhay. Ngunit ang lagda na nakalagay doon bilang beneficiary ay hindi ang pangalan ng kanyang ina, kundi ang kumpanya ni Mateo. Ninakaw niyo? Bulong ni Sofia. Ang bawat salita ay tila isang piraso ng kristal na bumabara sa kanyang lalamunan. Ninakaw niyo ang pera ng papa ko para pambayad sa sarili ninyong utang. At pinalabas niyo na ako pa ang may utang sa inyo. Ang bawat taon ng kanyang pagkaalipin, ang bawat sampang na tinanggap niya, ang bawat gabing nagtrabaho siya nang walang bayad, ay tila isang malupit na biro. Ginamit nila ang sariling pera ng kanyang pamilya upang mabili ang kanyang kalayaan at gawin siyang bilanggo. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay naramdaman ang isang dambuhalang poot na tila isang bulkang mayon na nakahandang sumabog. Biglang bumukas ang pinto ng library nang may marahas na lakas. Ang tunog ng pagtama ng pinto sa pader ay yumanig sa buong silid. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na sumisilip sa bintana, nakatayo si Mateo. Ang kanyang mukha ay balot ng dilim. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Sinasabi ko na nga ba, hindi ka talaga titigil hanggat hindi mo nahahalungkat ang lahat. Wika ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng panganib. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang bawat hakbang niya ay tila isang banta ng kamatayan. Akala mo ba makakalabas ka pa rito ng buhay pagkatapos mong malaman yan? You are nothing but a debt, Sofia. At ngayon, sisingilin na kita ng buo. Sa labas, ang langit ay tila nagprotesta sa tindi ng kawalang katarungan. Ang dambuhalang kulog ay yumanig sa mga bintana, at ang ulan ay nagsimulang humampas sa bubong ng may tindi ng galit. Sa gitna ng dilim, ang bawat paghinga ni Sofia ay naging isang panalangin para sa lakas. Hindi ako mamamatay bilang aninonyo, Mateo. Deklara ni Sofia. Ang kanyang boses ay matatag kahit na ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa galit. Haharapin niyo ang lahat ng multo ng nakaraan na inyong pinatay. Hinablot ni Mateo ang braso ni Sofia nang may marahas na puwersa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nahimik ang dalaga. Isang malakas na tulak ang ginawa ni Sofia. Isang tulak na nagmula sa 10 taon ng pagtitiis. Ang tunog ng pagkakatumba ng mga libro mula sa estante ay tila mga huling salita ng isang kasaysayan na ngayon lang mawawakasan. Ang bawat patak ng ulan sa bintana ay tila mga luha ng kanyang ama na sa wakas ay makakakuha na rin ng katarungan. Ang gabi ay nagsisimula pa lamang at ang mansyon na ito na naging bilangguan ni Sofia ay magiging saksi sa huling pangtutuos ng katotohanan at kasinungalingan. Dito ka lang, hindi ka aalis. Akin ka lang, Sofia. Ang boses ni Mateo ay hindi natunog ng isang nagmamahal, kundi isang hayop na nasusukol sa kanto. Ang marahas na paghablot niya sa braso ni Sofia ay nag-iwan ng mabilis na pamumula sa balat ng dalaga. Isang hapdi na tila ba huling tatak ng pag-aari na pilit nitong ibinabaon.
Sa gitna ng library na puno ng mga aklat na naging saksi sa 10 taon ng pananahimik ni Sofia, ang bawat hininga ng lalaki ay puno ng amoy ng alak at desperasyon. Sa tindi ng takot, hindi nawala ang talas ng isipan ni Sofia bilang isang arkitekto. Sa bawat pag-atras niya, ang kanyang mga mata ay hindi nakapako sa galit ni Mateo, kundi sa estruktura ng silid na siya mismo ang nagdisenyo ng renovation ilang taon na ang nakalilipas. Alam niya na ang malaking estante ng mga libro sa likuran ni Mateo ay may mahinang pundasyon sa kaliwang bahagi, isang depektong nakalimutan na ng lahat maliban sa kanya. Hindi ako sayo, Mateo. Hinding-hindi ako naging sayo. Mahina hong deklara ni Sofia. Ang bawat salita ay kasintalim ng isang scalpel na humihiwa sa ilusyon ng lalaki. Sa isang mabilis na galaw, itinulak ni Sofia ang isang mabigat na silya patungo sa binti ni Mateo. Ang tunog ng pagkatisod ng lalaki at ang pagbagsak nito sa sahig ay nagbigay kay Sofia ng sapat na segundo. Hindi siya tumakbo patungo sa pinto na alam niyang nakalak na mula sa labas. Sa halip, tinungo niya ang maliit na service door sa likod ng kurtina. Isang daanang ginagamit ng mga katulong na madalas balewalain ni Mateo. Ang pagtakbo ni Sofia sa madilim at makipot na pasilyo ay tila isang paglalakbay pabalik sa kanyang kalayaan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na paghampas ng martilyo sa mga pader ng kanyang bilangguan. Nang makarating siya sa dulo ng pasilyo, mabilis niyang binuksan ang bintana at lumabas patungo sa balkonahe. Kahit na ang ulan ay malakas na humahampas sa kanyang mukha. Sa ibaba, sa gitna ng kadiliman ng gabi, ang nakakasilaw na liwanag ng mga asul at pulang ilaw ay nagsimulang sumakop sa mansyon. Ang papalapit na tunog ng mga sirena ng pulis ay tila isang banal na musika na tumatapos sa mahabang gabi ng pagdurusa. Isang itim na sasakyan ang huminto nang may kabilisan sa tapat ng tarangkahan at doon, sa ilalim ng malapad na payong, ay nakatayo si Augusto. Ang pagdating ni Augusto ay hindi lamang bilang isang tagapagligtas. Ang kanyang mukha ay balot ng isang malamig na determinasyon. Ang mukha ng isang taong handang magpataw ng huling hatol. "Sofia! Bumaba ka na riyan!" Ang sigaw ni Augusto na umalingaw-ngaw sa gitna ng ingay ng ulan. Nang makalabas si Sofia sa pangunahing pinto na ngayon ay winasak na ng mga awtoridad, sinalubong siya ng isang tanawing hinding-hindi niya malilimutan. Si Mateo ay inilalabas ng mga pulis. Ang kanyang mga kamay ay nakaposa sa likuran. Ang kanyang mukha ay puno ng hiya at galit habang ang mga kapitbahay ay nagsisimulang lumabas at manood. Si Doña Consuelo naman ay nakasandal sa pader. Ang kanyang mukha ay balot ng gulat at kawalan ng pag-asa habang ang mga dokumento ng kanilang pandaraya ay isa-isang kinukumpiska. Naramdaman ni Sofia ang isang mainit na kumot na ibinalot sa kanyang nanginginig na balikat. Ang bango ng sandalwood ni Augusto ay muling bumalot sa kanya, isang amoy na ngayon ay nagdadala na ng tunay na kaligtasan. "Tapos na, Sofia. Wala nang makakasakit sa iyo," bulong ni Augusto habang inaalalayan siyang maglakad palayo sa mansyon. Tumigil si Sofia sa tapat ng gate. Kinuha niya ang isang piraso ng punit na tila mula sa kanyang bulsa. Isang bahagi ng kanyang wedding gown na itinago niya bilang paalala ng kanyang sakit. Sa isang dahan-dahang galaw, hinayaan niyang mahulog ang tela sa maruming putik sa tapat ng mansyon. Ang pagbagsak ng tilang yon ay tila ang huling pagputol sa tandikalang naggapo sa kanya sa loob ng 10 taon. Ang mansyon na dati ay simbolo ng kanyang pangarap. Ngayon ay isa na lamang lumang gusaling puno ng mga multo ng kasinungalingan. Habang papalayo ang sasakyan ni Augusto, tiningnan ni Sofia ang kanyang mga palad sa ilalim ng liwanag ng dashboard. Ang kanyang mga kamay ay malinis na, wala na ang bakas ng tsaa o ang amoy ng luma at maalikabok na library. Sa unang pagkakataon, ang paghinga ni Sofia ay malalim at maluwag.
Ang bawat patak ng ulan sa bintana ng sasakyan ay tila isang basbas ng langit para sa kanyang bagong simula. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang tanong ang nananatiling nakatitig sa kanya mula sa mga mata ni Augusto. Ano ang susunod na itatayo ng isang arkitektong galing sa pagkadurog? Ang bawat bakal na rehas na humahadlang sa liwanag ng araw sa loob ng selda ni Mateo ay tila isang malupit na paalala ng bawat taon na ginugol ni Sofia sa ilalim ng kanyang pananakot. Wala na ang mamahaling kurbata, ang mabangong pabango at ang mapagmataas na tingin. Ang tanging naroon ay isang lalaking nakasuot ng kulay kahel na uniforme, nakaupo sa malamig na semento, habang ang tunog ng mabibigat na yabag ng gwardiya sa pasilyo ay nagsisilbing kaisa-isang musika ng kanyang bagong mundo. Ang lahat ng kanyang mga kasosyo sa negosyo ay naglaho na parang bula, at ang bawat pirma niya sa mga ilegal na dokumento ay naging isang matibay na hatol na hinding-hindi na niya matatakasan. Sa kabilang dako ng lungsod, sa gitna ng isang mataong palengke na puno ng amoy ng tuyong isda at ingay ng mga mamimili, isang matandang babae ang nanginginig na nagbibilang ng barya sa kanyang palad. Si Doña Consuelo, na dati ay hindi humahawak ng kahit anong marumi, ay nakasuot na ngayon ng kupas na duster. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay isa-isa nang naibenta upang pambayad sa mga abogado at pambili ng pagkain. Ang bawat mapanghusgang tingin ng mga taong dati ay yumuyukod sa kanya ay tila isang sampal na mas masakit pa sa anumang parusa ng batas. Habang ang mga anino ng nakaraan ay lumalamon sa mga pamilya ni Mateo, si Sofia naman ay nakatayo sa tapat ng isang bagong gusale, ang kanyang sariling tahanan na siya mismo ang nagdisenyo. Ang bawat pader ay pininturahan ng kulay puti at asul, sumisimbolo sa kalangitan at kalayaang kanyang nakamit. Ang amoy ng sariwang pintura at ang halimuyak ng mga bulaklak ng sampaguita sa hardin ay tila isang mainit na yakap mula sa kanyang ama. Anak, napakaganda ng ginawa mo. Siguradong nakangiti ang papa mo mula sa langit. Ang malambot na boses ng kanyang ina ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Hawak ng kanyang ina ang isang tray ng kakanin. Ang mukha nito ay wala na ang bakas ng takot at pag-aalala. Isang maliit na piging ang nagaganap sa ilalim ng malabay na puno ng mangga sa kanilang bakuran. Naroon si Aling Rosa, ang mayordomang tumulong sa kanya, at ang ilang mga kapitbahay na nagpahiram sa kanya ng payong noong gabing siya ay pinalayas. Falangmarang yang dekorasyon, walang peking tawanan. Ang tanghing naroon ay ang tunog ng tunay na kagalakan, ang pagkalansi ng mga kutsara sa plato at ang marahang pag-ihip ng hangin na tila bumubulong ng pag-asa. Isang hapon, habang bumibili ng mga gamit sa sining, muling nantagpo ang landas ni na Sofia at Doña Consuelo sa isang masikip na eskinita. Ang matanda ay tila lumiit palalo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at takot nang makita ang dalaga. Akala ng matanda ay susumbatan siya ni Sofia, naluraan siya o pagtawanan ang kanyang kinahinatnan. Ngunit nanatiling kalmado si Sofia. Ang kanyang puso ay wala ng puwang para sa galit. Dahan-dahan niyang kinuha ang ilang piraso ng papel na pera mula sa kanyang pitaka at iniladay ito sa nanginginig na kamay ng matanda. Hindi po ito utang, Doña Consuelo. Ito ay para sa gamot niyo. Mahinahong wika ni Sofia. Pinatatawad ko na po kayo. Hindi dahil sa karapat-dapat kayo, kundi dahil ayaw ko nang bitbitin ang bigat ng galit niyo sa aking paglipad. Ang pag-iyak ni Doña Consuelo ay narinig sa gitna ng ingay ng palengke. Isang tunog ng pagsisisi na huli na para itama ang nakaraan, ngunit sapat na para palayain ang kaluluwa ni Sofia. Ang pagkakawang gawa na iyon ay ang huling na nagpapatunay na ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagpabagsak sa kaaway, kundi ang pananatiling mabuting tao sa kabila ng lahat. Nang makabalik si Sofia sa kanyang opisina, natagpuan niya si Augusto na nakatayo sa balkonahe, tinitingnan ang papalubog na araw.
Isang puting sobre ang iniabot nito sa kanya. Isang sobre na naglalaman ng isang pagkakataong hinding-hindi niya inaasahan. Isang scholarship at internship sa Paris, Sofia. Doon mo tunay na mapapalawak ang iyong pakpak bilang isang arkitekto. Wika ni Augusto. Ang kanyang boses ay puno ng isang emosyong hindi maipaliwanag. Ang katanungan na lang ay kung handa ka na bang iwanan ang lahat ng sakit dito at magsimula ng isang bagong kabanata sa kabilang panig ng mundo. Tumingin si Sofia sa malayo, sa mga gusaling unti-unting naglalaho sa dilim habang ang mga bituin ay nagsisimulang sumilip. Ang tunog ng kanyang sariling paghinga ay tila isang pangako. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay handa na para sa isang paglalakbay na walang bitbit na kahit anong tanikala. Ang bawat malakas na ugong ng makina ng eroplano mula sa malayo ay tila isang paalala na ang oras ni Sofia sa lupang kinalakihan ay mabilis nang nauubos. Nakatayo siya sa gitna ng mataong paliparan, hawak ang kanyang pasaporte na tila ba ito ang pinakamahalagang dokumento ng kanyang kalayaan. Ang bambam ng mga gulong ng maleta sa sahig na marmol at ang malinaw na boses ng announcer sa speaker ay naging isang background music sa kanyang huling hapon sa Pilipinas. Sa kanyang harapan, nakatayo si Augusto. Wala na ang aura ng pagiging isang striktong bilyonaryo. Ang tanging naroon ay ang isang lalaking may malalim na lungkot at paghanga sa kanyang mga mata. Ang hangin mula sa aircon ng paliparan ay dumaan sa pangitan nila. Dala ang pamilyar na bango ng sandalwood na naging kanlungan ni Sofia sa mga pinakamidilim niyang gabi. Handa ka na ba talaga, architect? Ang mahinahong tanong ni Augusto. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Isang bagay na hindi kailanman nakita ni Sofia noon. Handa na ako, Augusto. Kailangan kong gawin ito para sa sarili ko. Sagot ni Sofia. Ang bawat salita niya ay matatag. Wala nang bakas ng pag-aalinlangan. 10 taon akong nabuhay para sa ibang tao. Ngayon, gusto ko namang malaman kung sino talaga si Sofia kapag wala nang nakadagan na utang na loob sa kanyang balikat. Dahan-dahang hinawakan ni Augusto ang mga kamay ni Sofia. Ang init ng kanyang palad ay tila isang huling pangako ng proteksyon. Alam mo, Sofia, noong una kitang makita sa simbahan na suot ang punit na gown na iyon, hindi awa ang naramdaman ko, kundi pag-ibig. I loved the fire in your eyes even when you were crumbling. Tinulungan kita hindi dahil sa utang, kundi dahil gusto kong makitang muling magningning ang bituin na pilit nilang pinatay. Ang pintig ng puso ni Sofia ay naging mabilis at mabigat. Ang pagtatapat ni Augusto ay tila isang malambot na himig na nagnanais na manatili siya. Sa loob ng ilang segundo, naramdaman ni Sofia ang tukso na bitawan ang lahat at manatili na lang sa tabi ng lalaking ito. Ngunit alam niya na ang pag-ibig na kailangan niya ngayon ay ang pag-ibig na nagpapalaya, hindi ang nagkukulong. Hihintayin kita, Sofia, kahit gaano pa katagal. Bulong ni Augusto ang namagitan sa kanila nang dahan-dahang lumapit si Sofia at idinikit ang kanyang no sa no ni Augusto. Ang bawat paghinga nila ay naging isa sa gitna ng kaguluhan ng paliparan. Naramdaman ni Sofia ang marahang haplos ng kamay ni Augusto sa kanyang likuran, isang yakap na puno ng respeto at pag-asa. Walang salitang binigkas, ngunit ang bawat damdamin ay naiparating sa pamamagitan ng init ng kanilang balat at ang tahimik na panalangin ng kanilang mga puso. Mag-ingat ka roon, architect. Build your dreams. Build yourself. Huling wika ni Augusto habang dahan-dahang bumibitaw. Tumalikod na si Sofia patungo sa pintuan ng departure area. Ang bawat hakbang niya ay tila pag-akyat sa isang mataas na bundok kung saan ang tanawin sa tuktok ay ang kanyang kinabukasan. Nang marating niya ang dulo, lumingon siya ng huling beses. Nakita niya si Augusto na nakatayo pa rin doon, kumakaway ng bahagya, isang anino ng kaligayahan sa gitna ng maraming tao. Sa loob ng eroplano,
Habang nararamdaman ang marahas na panginginig ng upuan sa simula ng paglipad, binuksan ni Sofia ang kanyang sketchbook. Ang huling pahina ay may bagong guhit, hindi isang gusali, kundi isang babaeng nakatayo sa harap ng dagat. Ang buhok ay maikli at nililipad ng hangin at ang mga kamay ay bukas patungo sa langit. Ang tunog ng pag-angat ng mga gulong ng eroplano mula sa semento ay tila ang huling pagputol sa lahat ng sakit ng nakaraan. Habang lumalampas ang eroplano sa mga ulap, tiningnan ni Sofia ang sikat ng araw sa labas ng bintana. Ang kanyang puso ay wala ng bigat. Ang kanyang kaluluwa ay wala ng tanikala. Sofia was no longer a debt to be paid. She was a masterpiece, finally finished and ready to be seen by the world. 2 taon ang mabilis na lumipas, at ang bawat sandali ng panahong iyon ay tila mga hibla ng ginto na maingat na hinabi ni Sofia sa kanyang bagong buhay sa Paris. Ngunit ngayon, sa gitna ng isang marangyang gallery sa gitna ng Makati, ang amoy ng mga sariwang puting lila at ang mahinang tugtog ng isang biolin ay tila nagbabalik sa kanya sa lupang kanyang kinalakihan. Hindi na siya ang babaeng nakayuko. Hindi na siya ang aninong sumusunod sa bawat utos ni Mateo. Nakatayo siya ng may dangal, suot ang isang modernong Filipiniana na siya mismo ang nagdisenyo. Simple, matatag, at malaya. Ang sentro ng atensyon sa gabing iyon ay ang kanyang pinakabagong proyekto na tinawag niyang ang Dinabasag na Belo. Ito ay isang komunidad para sa mga kababaihang nanggaling sa pang-aabuso, isang lugar kung saan ang bawat pader ay nagbibigay ng proteksyon at ang bawat bintana ay nag-aanyaya ng liwanag. Habang tinitingnan ni Sofia ang maliit na modelo ng kanyang disenyo, naramdaman niya ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Napakaganda, Architect Sofia. Tila ba bawat sulok nito ay may kaluluwa. Ang boses ng isang panauhin ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Mumiti si Sofia, isang ngiting abot sa kanyang mga mata. Sa loob ng 2 taon, natutunan niyang ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa pagtakas, kundi sa pagtanggap. Napag-alaman niya na si Mateo ay nananatili pa rin sa loob ng bilangguan, habang si Doña Consuelo ay namumuhay ng tahimik sa isang maliit na bahay kalinga, malayo sa Karanyaan na dati ay kanyang sinasamba. Hindi na nararamdaman ni Sofia ang pot. Ang bawat sugat na iniwan nila ay naging mga pilat na nagsisilbing medalya ng kanyang katatagan. Pinatawad na niya sila, hindi dahil naging mabuti sila, kundi dahil pinili niyang maging malaya ang kanyang sariling puso mula sa tanikala ng nakaraan. Sa gitna ng dagsa ng mga tao, naramdaman ni Sofia ang isang pamilyar na presensya sa kanyang likuran. Ang bango ng sandalwood na matagal na niyang hindi naamoy ay tila isang hangin mula sa kanyang mga alaala. Dahan-dahan siyang lumingon at doon, sa ilalim ng liwanag ng mga chandelier, nakatayo si Augusto. Mas matikas ito, mas malalim ang ningning sa mga mata, at may hawak na isang pirasong rosas na kulay asul. Sabi ko sa'yo, hihintayin kita. Ang mahinahong boses ni Augusto ay tila isang pamilyar na awit na nagpapatigil sa mundo. Salamat at hindi ka napagod maghintay, Augusto. Tugon ni Sofia habang tinatanggap ang bulaklak. Ang bawat haplos ng kanilang mga daliri ay nagdadala ng isang kuryente ng pag-asa. Sa gabing iyon, sa gitna ng kanyang tagumpay, nahanap ni Sofia ang huling piraso ng kanyang puzzle. Ang tunay na pag-ibig ay hindi pala kailangang maging isang sakripisyo kung saan kailangan mong mawala. Ang tunay na pag-ibig ay ang paghahanap sa taong tutulong sa'yo na mas maging buo. Ang bawat paghinga ni Sofia ay malaya na. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Habang nakatitig sila sa isa't isa, ang bawat ingay sa paligid ay tila naglaho. Ang natitira na lamang ay ang 2 pusong dumaan sa bagyo, ngunit nanatiling nakatayo. Ang di nabasag na belo ay hindi lamang isang gusali. Ito ang simbolo ng kanyang pagkatao, punit man nun, ngunit na yon ay mas matibay, mas maganda,
at handa ng harapin ang bukas na walang hanggan. Ang aral na nais iwan ni Sofia sa bawat taong makakarinig ng kanyang kwento ay simple. Huwag mong hayaang maging kabayaran ang iyong sarili para sa utang na loob ng iba. Ang tunay na pagmamahal ay hindi kailanman nagpapakaliit sa iyo. Bagkus ay binibigyan ka nito ng mga pakpak upang higit pang lumipad.